Hi you all mga sis Mars! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, lately napansin ko ito talaga yung hinahanap ng mga tao, yung mga budget-friendly Android phone ngayon 2026. And guess what? Meron ako nakita isang Android phone na perfect i-recommend sa inyo ngayon January 2026. And this is the Vivo Y04S. But before that, of course, dun muna tayo sa specification ng Android phone na to. So, let's go ahead. So, this Vivo Y04S was released way back on 25th of October. Pagdating sa kanyang body build, mga sis Mars, meron itong size na 6.74 inches, HD plus IPS LCD display na merong 90Hz refresh rate. This is, sa chipset naman, this is Unisoc 7225. At pagdating sa OS nito, this is Android version 14 na merong FunTouch OS 14. Meron tayong 13 megapixel main camera at video recording. Maximum resolution using the main camera is 1080p with 30 FPS. While si selfie camera natin ay merong 5 megapixel. Video recording, maximum resolution is 1080p with 30 FPS also. Sa battery capacity naman mga sis Mars ng ating Vivo Y04S, meron tayong 6,000 mAh battery capacity na meron 15 wired charging. Sa security sensor naman mga sis Mars, meron tayong side-mounted fingerprint scanner and face recognition. So yun lang mga sis Mars ang ating quick specification with this Android phone. Sa mga nagtatanong ano nga ba itsura ng Android phone natin na to, again, this is a plastic front and plastic back. Pero pagdating sa kanya IP resolution, this is IP64, meaning dust tight or water resistant po. Ito sa ating Vivo Y04S. Pero ang katanungan dito, maring ana, ano ba yung rason? Bakit mo siya marerecommend ngayon 2026? To be specific, ngayon January 2026. First is yung kanyang battery. This is 6,000 mAh battery capacity na merong 15 wired charging. So, lahat halos ngayon mga sis Mars na lumalabas, matataas na yung battery capacity. Pataas ng pataas, meron ng 6,500, meron ng 6,000. So, parang standard na mababa na ng mga Android phone na lumalabas or a smartphone na lumalabas ngayon is 5,000 mAh battery capacity. At yun ang nagustuhan ko din dito kay Vivo, hindi siya nalilate pagdating sa battery capacity. Talagang binibigay niya kung ano yung nararapat at talagang binibigay niya kung ano yung mga gusto ng mga customer nito. The second mga sis Mars is sa kanyang presyo. Upon checking sa online platform natin mga sis Mars, this is around 6,000 na lang. And then if apply mo pa yung voucher na meron tayo dito sa ating video, or if you're going to click the voucher here sa ating bottom part ng ating video, nasa siguro below 5,000 na lang to. So, murang-mura nyo na lang po mabibili ito sa ating Vivo Y04S dahil meron tayong exclusive voucher dito sa ating YouTube channel. Pagdating naman sa chipset, mga sis Mars, this is Unisoc T7225. Again, matagal ko nang paulit-ulit pa tong sinasabi. Every time na may ganitong chipset ako na review or na binibigyan ng feedback, mga sis Mars, okay na okay po yung kanyang chipset. Pagdating sa mga gaming experience ko, sasabihin ko naman sa inyo pag malag or anything. Pero pagdating dito, smooth lahat ng experience ko, lalong-lalo na nung sinet ko siya into highest resolution. Pagdating naman sa WUWA dito or sa Genshin, I haven't yet tried those games in here kasi si J-Vlog talaga yung naglaro nun with this Android phone. Pero yung mga ibang Android phone na try ko kasi. But this one, I haven't yet tried. Pero soon, sasabihin ko din naman sa inyo, or ilalagay ko na sa comment if by any chance na okay naman yung feedback ni J-Vlog pagdating sa Genshin no, so WUWA dito. Pero basically, pero lately kasi halos ang basic game or application na ginagamit ng mga tao or actually mga bata din ngayon, 'di ba? Maraming na naglalaro ng ML ngayon, ng COD. So, yun lang yung halos talagang laro na parang masasabi ko na madalas na dina-download ng mga kabataan or ng mga players lately. Kaya para sa akin, kung gusto nyo ng okay na Android phone na okay naman yung chipset when it comes with those games, you can purchase this Vivo Y04S. Pero again, it really depends still on your end or standard. Hindi ko kayo pinipilit bilhin to. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback. Kasi para sa akin, perfect naman siyang bilhin or worth it naman bilhin itong Android phone na to.
The third thing is yung kanyang camera. Though hindi ganun kagandahan yung camera nito, mga sis Mars. Hindi ko talaga nagustuhan yung camera niya. Pero, syempre, may mga ganun talaga na brands na maglalabas ng isang Android phone or smartphone, mga sis Mars, na hindi nila gagawin perfect yung isang smartphone. For example, one of the brands, for example, my brand, maglalabas ako ng isang Android phone na alam ko for gamers lang. Ganon. So, for gamers na gagandahan ko yung chipset, lalagyan ko ng magandang battery, lalagyan ko ng magandang design. But, when it comes sa camera, syempre, hindi ko siya ganon ipa-perfect. So, basically, may mga ganon naman talaga actually ang mga business. So, trial and error din yan. If ano yung magugustuhan ng mga customer mo, yun yung mas i-upgrade mo or i-enhance mo sa next brand or sa next series na ilalabas mo. So, with this one, Y04S naman mga sis Mars, hindi ko talaga masasabi na perfect yung kanyang camera. May mga sort of pictures naman na hindi okay yung camera niya, lalong-lalo na sa video recording, hindi ko talaga siya nagustuhan. May isang brand lang ako na nagustuhan sa video recording and I don't want to drop that brand kasi nga we are focusing on Vivo right now. So, Vivo Y04S, pagdating sa kanyang camera, marami nasasabi na maganda din naman yung camera nito. Pero, again, yung camera nito, mga sis-Mars, hindi po papasok sa standard ko as a creator. As a user, madalas ng camera. Ako kasi, pag bumibila ako ng isang smartphone, I'm exploring the camera, chipset, and also the battery. Bonus na sa akin doon, yung design, kung aesthetic ba yan, ganon, yung so and so forth. So, yung tatlong yun talaga yung mostly na tinitignan ko bago ko i-purchase yung isang smartphone. Pero kung i-rate ko to, nasa 5 out of 10. So, nasa mid lang ito para sa akin. If hindi ka naman ganun kaarte sa camera, ayan, perfect naman ito sa'yo. Hindi mo siya magagamit for contents. I cannot recommend this one for creating contents or videos. Hindi siya ganun kaganda yung quality niya. Pero magagamit mo siya into gaming, documents na sa mga pag-store ng documents, ayan, pwede mong gamitin itong ating smartphone. Fourth thing mga sis-Mars is yung kanyang design. Medyo hindi bago para sa akin yung ganitong kind of camera module. Pero again, maganda yung kanyang design kasi para siyang iPhone or masasabi ko na talaga nakakasunod din siya sa mga tone or mga color na mga lumalabas na mga smartphone. Lalong-lalo na yung design niyan. Very natural yung kanyang tone, mga sis Mars. And also, meron siyang glaring effect. If iti-tilt mo yung phone, meron siyang glaring effect. And yun yung nagustuhan ko sa kanya. Very elegant, minimal, and plain lang siya, simple. Pero meron siyang sort of na, ay, ang ganda kasi nga meron siyang konting touch of glaring when you're going to tilt the Android phone. So, bonus na sa akin dito, mga sis Mars nga, yung kanyang size. Pero, again, hindi ko talaga nagustuhan yung kanyang screen. Screen niya kasi, mga sis Mars, this is still a notch. Sinasabi ko sa inyo mga sis Mars na ayaw ko talaga ng notch display na Android phone. I'm not sure bakit pinipilit pa rin nilang ilagay yung mga notch display. Mas maganda, since this was released October 2025, siguro naman marami nang nakita si Vivo na mga smartphone na naka-punch hole, mga sis Mars. So, mas maganda siguro na ginawa na nilang punch hole to para din mas ma-experience na mga consumer nila. Naalibadbaran kasi ako, mga sis Mars, if hindi pa siya full. For example, kaya nitong iPhone 13 natin. No? Ayan, kung makikita nyo mga sis Mars, meron pa siyang notch dito. So, ayoko kasi ng ganitong klase ng mga phone lately. Mas maganda kasi actually, nagsimula naman to sa iPhone sa mga latest na nila eh. Pero kasi sa mga Android phone ngayon, na onti lang naman siguro. Actually, feel ko mas makakatipid nga kayo eh, di ba? Parang feel ko mas makakatipid kayo pag ginawa nyo lang na isang tuldok lang yung isang tuldok lang yung sa Android phone. Yung butas lang talaga mismo. Katulad na lang nitong Vivo na to. So, ayan no, naka-punch hole na siya. Though this is a curved Android phone, siguro ang motto ng Vivo na pag hindi ganun kamahalan ang isang Android phone, hindi ko siya gagawin punch hole. Siguro, kasi itong Vivo V30 nasa mid-range pa yung ganitong mga presyo eh, no? Pagdating sa mga budget-friendly na Android phone,
ginagawa pa rin nilang notch yung display ng isang smartphone. Para sa akin, it's a big no na ngayong 2026. Hopefully, if by any chance na lahat ng brands maglalabas ngayong 2026, aside from the battery na nilalakihan nila na maganda na yung start, mas maganda siguro na pag maglalabas sila ng budget-friendly, mas okay na gawin na nilang punch hole mga sis-Mars para naman mas ma-excite or mas ma-feel ng mga consumer nila yung full display ng Android phone na i-release nila. Lalong-lalo, for example, sabihin na natin na kahit na hindi yan naka-AMOLED, kahit na hindi yan naka-AMOLED, kahit naka-IPS pa yan, basta naka-punch hole siya mga sis-Mars, maganda pa rin siyang tignan. So, yun lang naman mga sis-Mars, yung feedback ko with this Vivo. Doon lang talaga ako. Actually, hindi lang naman sa Vivo. Sa mga ibang brands din na naglalabas, keep on releasing an Android phone na naka-notch pa rin mga sis-Mars. Mas maganda, again, mas maganda po na makinig din kayo kahit papaano sa mga consumer nyo. Mas okay talaga na naka-punch hole. Trust me, mas bebenta yan. Mas maraming bibili dyan sa smartphone na yan if ginawa nyo din yung punch hole. Kasi aside, pag binaglabas kayo ng Android phone, kahit naman hindi nyo perfect yung specification, kahit nasabihin natin ng maganda lang yung chipset, magataas ang battery, tapos maganda yung screen, malaki, tapos naka-punch hole. Ayan, pwede na yan sa mga ibang mga consumer, mga customer nyo. Kasi yun talaga halos hinahanap ng iba eh. Tapos if gusto nyo mag-release, kahit na nasa mid level lang yung inyong chipset, tapos maganda naman yung camera, naka-punch hole pa din. Basta wag nyo siyang iiwan, wag nyo siyang i-cross out. Mas maganda na gawin nyo ng punch hole lahat ng mga lalabas ngayon 2026. And yun talaga yung nilook forward ko ngayon 2026. Hopefully na may maglalabas if may maglalabas naman ng mga brands ngayon na nasa budget-friendly, mas maganda talagang gawin na nila punch hole yun. So, that's it. Again, medyo humahaba na to. I'm not a pro when it comes po sa mga reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts. My name is Maring Ana. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my TikTok account, A_Malonzo. Please do subscribe here to our YouTube channel for more updates, for more exclusive vouchers na mas makakatulong sa inyo makapag-purchase ng kahit anong smartphone na gusto nyo. Mas mura nyo na lang mabibili if gagamitin nyo yung voucher na meron tayo sa video na to. So, thank you so much again and Happy New Year!